Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tahimik na pinaikot ni Cora ang mga mata sa loob ng bahay ni Dorothy habang nakaupo siya sa isang lumang garden set sa backyard porch ng bahay. Gaya ng kanyang inaasahan, parang greenhouse ang buhay. Every corner has a plant, literally. And she cannot help but wonder if Dorothy was trying to recreate the rainforest environment she had been in many years ago. Maya-maya pa lumabas na ang babae mula sa loob ng bahay nito. May bitbit na dalawang tasa ng tsaa. Sorry I don't get much visitors here. Ito lang po ang masisilbi ko sa inyo. Blue Ternatity? Nito bago nilapag ang tasa sa coffee table. You drink tea, right? Ngumiti si Cora. Of course, iha. Ana matanda, kinuha ang tasa at sumimsim doon ng tsaa. Umupo na rin si Dorothy sa bakanting silya sa harapan ng matanda. Tahimik din ang uminom ng tsaa pagkatapos. Ilang sandali pa nagsalita si Cora. Kamusta ka, Dorothy? Your plants are thriving. I surprise you are too. Tipid na ngumiti si Dorothy. Nilapag ang tasa sa mesa. I am better, but I have not recovered from losing Malaysia. My plants give me as much distraction as I can get from them. Subalit madalas natutulala pa rin ako pag naiisip ko si Malaysia. Pag-amin ng ginang. For the first time in years, she was truthful of how she really feels. Tumango-tango si Cora. I get that feeling, iha. Naiintindihan kita. But your plants are thriving. Ibig sabihin, you've been taking care of them well. I am. My plants give me joy most days. They are your joy and perhaps treasures too, I suppose. Because if they are not, you wouldn't have placed them in well-protected cases like that. Ani Cora, tinuro ang glass display boxes sa loob ng sala na nasisilip mula sa kinaroroonan ng matanda. I will guess that your plants inside are exotic and not used to our climate kaya sila nakalagay sa dilim, tama ba? Did you bring those from the rainforest of South America? Kumurap si Dorothy. Umigting ang panga subalit nagpigil ng emosyon. Anong ipinunta mo rito, Auntie Cora? Diretsong tanong ni Dorothy. She's beginning to feel uneasy with the old woman's presence. Very well, I'd get straight to the point. Si Christoph ba nagpunta na rito? Tumuwid ng upo si Dorothy, pumormal. Si Christoph? Ang huling balita ko nasa Washington ang anak ko, Auntie. Kung meron mong mas nakakaalam sa kanyang kinaroroonan, hindi ba dapat kayo yon? Sumama siya sa inyo 4 na taon ang nakakaraan, hindi ba? I am not talking about 4 years ago, Dorothy. I was talking about his very recent trip back home, specifically just a few days ago. Sandaling natigilan si Dorothy. Lihim na kiniyom ang mga kamay. Matagal ko nang hindi nakikita ang anak ko, Auntie. Bakit? May nangyari ba? Nagkakagulo na mga bata, Dorothy. Nagpunta ako rito upang hilingin sa'yo kausapin mo si Christoph. So please help me out here. Just 2 days ago, Christoph walked into GDC saying that he now owns the controlling shares of the company. Ang sabi, binili niya yon kay Thomas. Kilala mo si Thomas, palagi siyang walang prinsipyo. Sa isang lugar sa pagitan, may isang bagay na nagkamali at alam kong meron. Kaya kung maaari mo lamang kausapin si Christoph at something went wrong, you say? Bakit? Hindi kayo naniniwalang kayang bumili ng anak ko ng isang kumpanyang palugi? Putol ni Dorothy sa matanda. Hindi naman sa ganon, iha, kaya lang hindi pa ni paniwala na kayang umasenso ni Christoph dahil anak siya ni Malaysia. Ganon ba, Auntie Cora? Hindi yan ang ibig kong sabihin, Dorothy. Kilala ko si Christoph. He has always been a bright and hardworking man. Pero hindi ako uupo lang at manonood sa kanya habang kinukuha niya mga bagay na hindi sa kanya. Auntie Cora? Bahagya ng tumaas ang tinig. Pinagmasdan ni Dorothy ang matandang donya bago. Ang sabi mo walang parte ang anak ko sa GDC. Subalit malinaw na nakasaad sa huling testamento ng biyanan kong si Don Julio Montano na may pag-aari si Malaysia sa GDC, Auntie. I know you know that too, iha. Hindi mo naiintindihan. Oh, I can fully understand, Doña Cora. You're trying to dismiss the claims of my son at GDC. Kahit na alam kong alam mo, na simulat sa poll, alam ninyo ni Doña Criselda may karapatan ng anak ko sa lahat ng mga naiwan ni Malaysia sa aming mag-ina. Kasama na ron ang share sa GDC. This is so you more than 2 years, decades ago, Auntie. Hanggang ngayon, kahit wala na siya, sunod-sunuran ka pa rin kay Doña Criselda? Napatayo na si Cora. Tinutok sa sahig ang kanyang tungkod. Di na napigilan ng galit.
At hanggang ngayon, hindi mo pa rin natutunang makinig sa katotohanan, Dorothy. Napakadali sanang resolbahin ng mga nangyari sa nakaraan, subalit patuloy kang umiiwas sa katotohanan. Kaya hanggang ngayon, daladala ni na Max at Kristoff ang gulo na hindi mo sinulusyon noon. Hanggang kailan ka iiwas, Dorothy? Until when will you refuse to acknowledge the truth? Umigting ang panga ni Dorothy, marahang tumayo. Nasasabi mo lang yan dahil wala ka sa sitwasyon ko. Hindi ka nawala ng mahal sa buhay dahil pinagdamot ninyo. Ikaw at si Criselda ang dapat sanay para kay Melisio. Natigalgal si Cora sa narinig. Anong sabi mo? Umiwas ng tingin si Dorothy. Ipagpaumanhin ninyo, Doña Cora. Hindi na kita maaaring kausapin. Marami pa akong ginagawa. Please leave. My granddaughter and I will be having a housewarming party in our mansion next week bago bumalik sa Washington. Kung gusto mong maliwanagan, you can come. Our doors are always open for you. Dorothy, alam mo yan. Anang matandang Donya, nagsimula ng maglakad upang matigilan lamang na makita niyang hilera ng mga potted plants na may puting bulaklak. The flower was strikingly beautiful, something she had never seen before. Despite our argument, I want to congratulate you, Dorothy. You did a job well done, raising pretty flowers like this. At kung di na tayo muli pang magkita, I still wish you well. Ani Cora, bago tuloy naglakad patungo sa front gate ng maliit na bahay. Pinagmasdan lang ni Dorothy ang papalayong bulto ni Cora. She cannot believe that after so many years, she will face the old woman again. One of the very reasons why her life turned out the way it was. Madalas tuwing naalala niya ang mga nangyari, di niya maiwasang lalong mamuhi kina Criselda at Cora. Sila ang dahilan kung bakit nawala si Melisio. Ang dalawang matanda ang dahilan kung ba't nawala ang dapat sanay para sa kanila ni Kristoff. Kung may dapat sunugin ng kaluluwa sa impyerno, sina Criselda at Cora na yon. Matagal nang wala si Criselda and God gives her so much comfort. Si Cora na lang ang natira. Hindi bale, malapit na rin siya. Ani Dorothy sa isip bago bumaling sa kanyang halaman na may puting bulaklak at ngumisi. If you want it so much, Cora, I will give it to you. Soon? Max, iho. Ani Mrs. Ferrer nang bisitahin ni Max ang ginang sa bahay nito. Nakalabas na ito ng ospital subalit patuloy na binabantayan ng mga doktor ang kalagayan nito. Marahang inabot ng binata ang kamay ng ginang at magaang pinisil. Masaya siyang makitang nakaligtas to sa nangyari dito. Mrs. Ferrer had been his family's ally ever since. He wouldn't have survived the last 4 years away from GDC if it hadn't for her. Kamusta na po ang pakiramdam ninyo, tita? Tanong ng binata. Umupo sa garden set malapit sa wheelchair na matandang ginang. Ang sabi ng nurse ito na nakausap ni Max kanina, the old woman is too weak to walk or even stand, kaya for the meantime naka-wheelchair ito. Pilit nang umiti ang matanda. I feel better, Max. I am better. Ikaw, kamusta ka? Ang JDC. I was instructed by your nurse not to discuss with you anything about the business or any topic that would bring your stress. Sagot ni Max, nangingiti. Marahang natawa si Mrs. Ferrer, ikinumpas ang kamay. Oh, nonsense. They keep telling me not to do this and that, but who knows when will my life end? Tomorrow is not promised, iho. Kung mamamatay ako bukas, let it be. Pero malulungkot ako, tita, kapag nawala kayo. You've been the mother figure in my life mula nang mawala si Lola. I am sure your children and grandkids would also want to spend many more years with you. Kaya't sundin na lang po natin ang sinabi ng mga doktor, tita. Besides, kukunin pa kitang ninang sa kasal ko. Namilog ang mga mata ni Mrs. Ferrer. Kasal? Ikakasal ka na ulit, iho? Yes, tita. I am marrying the same woman. Twice. Nakangiting sagot ng binata. He watched as the old lady's eyes twinkle with the news. It was like mirroring the light and joy in his heart at that moment. Oh, iho. Natutuwa ako nagkaayos na kay ni Demi. Sigurado kung tuwang-tuwa si Doña Cora maging si Doña Criselda kung nasan man siya ngayon. Finally, magiging masaya ka na, iho. This is just like how it is supposed to be. Anong matandang ginang. Salamat po, tita. I have not asked Demi yet. I'm still planning on telling her about my intent. We're quite distracted by the recent events at GDC. Nangunot noon na ang matanda. Recent events? What about it? Come on, Max, tell me. Sandaling nag-alinlangan si Max, subalit sa bandang huli, napilitan ding sabihin ng binata sa ginang ang nangyari ng nakarang mga araw. Mrs. Ferrer was left speechless after that. You have to find Thomas. Siya lang ang makapagpapaliwanag kung bakit napunta sa anak na Melisio at Dorothy ang controlling shares ng GDC. Ani Mrs. Ferrer maya-maya nang makahuma.
Nawawala pa rin po si Thomas, tita. Si Tom naman nasa ospital pa rin. Naniniwala ko nandito pa rin siya sa bansa. I know he wouldn't leave Tom alone. Besides, nagpalagay din ako ng whole departure order para sa kanilang mag-ama. I filed it along with the lawsuit I've lodged against them. Tumango-tango ang matanda, marahang tinapik ang kamay ni Max. You will get through this, Iho. I know fate favors you this time. Just don't trust Dorothy. You must never trust her, Max. Bakit po? Takang tanong ng binata. Dorothy was obsessed with GDC. Nang mawala si Milicio, she kept claiming na may parte sila ni Christoph sa kumpanya. Ilang beses din siyang nagpabalik-balik noon sa GDC. She kept demanding that she's pulling out their shares from the company and plans to cash it. But record shows they don't have any. Di ko alam kung epekto lang ba yun ng pagkamatay noon ni Milicio. Ngunit tila sigurado siya sa mga paghahabol niya, Iho. Ipinangako pa niya na isang araw, kukunin niyang kumpanya. Walang naniniwala sa kanya noon, ngunit ngayon, napabuga ng hininga si Mrs. Ferrer. Promise me one thing, Max. Protect the company and whatever is left of it. I will, tita. I will. Anang binata bago maling inaba ang usapan. Sandali pang nag-usap ang dalawa bago tuloy nagpaalam si Max. Nakailang hakbang na palayo si Max sa balit, muli ring pumihit paharap sa matandang ginang ng may maalala. Maaari ba ako magtanong sa isa pang bagay, tita? Nakita kong isang puting nalalantang bulaklak sa iyong opisina. Okay lang bang malaman saan mo ito nakuha? Tanong ng binata. Sandaling napaisip ang matanda bago tumawid ng upo. Oh, that? Yes, I remember. I received it. Vera mailed the day before my heart attack. May instructions sa box na bawal hawakan ni naman ang bulaklak. Ako lang. Too bad walang name ang flower shop. It was beautiful, isn't it? Alanganing tumango ang binata, ngumiti. It was indeed beautiful, tita. Anyway, thanks for your time once again. I wish you well. Ani Max, bago tuloy ang lumabas sa bahay ng mga Ferrer. Nakita niya na dati ang bulaklak na yun, sigurado siya. At kung hindi siya nagkakamali, sa silid ng kanyang abuela sa farm days before her death. But he could never be sure. It was years ago. At di rin niya alam ba't pinag-aaksa niya ng oras ang isang bulaklak na wala naman sigurong significance sa buhay niya ngayon. But something in him is not settling well about it. Napabuga na hininga si Max at tinawagan si Ella. Send me the CCTV footages at Lola's room a week before her death. I'm going to miss you. Palagi kang tatawag, ha? Ani Demi kay Erika habang yakap ang kaibigan. Naroon na sila sa airport para ihatid sa flight nito si Erika patungo Australia. Gaya ng napag-usapan, sinundo ng kanyang ama at kapatid si Erika and they're both loving and accepting of her situation. Bagay na labis kinatawa ni Demi. Alam niya, maaalagaan ng husto si Erika kahit na malayo to sa kanya. Gumanti ng yakap si Erika. I will. Mamimiss din kita. Sabi ng dalaga bago bumitiw sa kaibigan at bumaling kay Callie. And I am going to miss you too, sweet pea. Yumakap si Callie kay Erika. Humalik pa sa pisngi nito. Promise me you'll take care of them this time, Max? Si Erika ulit, nakatingin na sa binata. You don't need to worry about them anymore, Erika. Just think about yourself this time and your baby. We will be fine here, Ani Max. Kinarga na si Callie bago inakbayan sa Demi. Erika smiled through tears. She cannot help but be happy with her friend. Finally, Demi is happy with her own family. Now she wonders, when will life smile down at her that way? Dahil sa sitwasyon niya ngayon, tila napakalabo ng lahat. Kiel is engaged while she is pregnant with their child. Whatever will be. Naisip ni Erika bago tuluyan pumihit patalikod at naglakad na palayo kasama ng ama at kapatid. She knew the days ahead will be tough but she must be tougher for her child. Kaya niya yun. Kaya niya. Sana. Hindi pa ba ulit nagpapakita si Christoph? Tanong ni Max kay Ella nang minsang pumunta ang binata sa kumpanya upang tignan ko anong nangyayari doon. Ikatlong araw na po itong hindi pumupunta si Dr. Christoph dito sa GDC, sir. Hindi rin po makontak ng ibang board members. Nagre-ring lang daw pong cellphone niya, sabi na Mr. Amparo at Mr. Vergara. Tumango-tango si Max. That's good. Pinapakita lamang niya kung gaano siya kawalang silbi dito sa GDC. He may have the controlling shares of the company, but without his knowledge on how to handle it, won't do him any good. The bastard might have thought that running the company is just a stroll in the park. The massive pressure in solving our problems must have scared the shit out of him. Now he's hiding. Ani Max. Umupo na sa swivel chair sa opisina ni Mrs. Ferrer. That is his temporary office at the moment. I agree, sir.
Nakipag-usap po sa kanya ang operations at accounting nung huling araw na pumunta siya rito. They might have presented the real status of the company, that the crisis have deeper than expected, at pag hindi na solusyonan agad, maaari na tayong magsara. Mapaklang ngumiti ang binata. Hindi kayang solusyonan ni Christoph ang anumang problema dito sa JDC Ala. He should have stuck with being a doctor. Anyway, yung problema sa Silver Peak Tower, nakausap ko na si Demi tungkol doon. She said she will loan us the amount needed to complete the project. Pumayag na po si Miss Demi na ilabas ang subsidium fund, sir? Umiling si Max. No. The company will borrow from her personal money at a minimal interest. She agreed on it. Kahit si Lola Cora pumayag na rin. Ang De La Rosa magpapahiram sa amin ng sapat na halaga upang makumpleto ang aming 3 urgent na proyekto. Yun ay sapat upang mapanatili ang kumpanya hanggang katapusan ng taon. Sana noon, hopefully by then, makahanap na tayo ng solusyon tungkol sa mga problema natin. Ella heaved a sigh of relief. Napangiti. That's good news, sir. A very good news. Anong assistant. Tumango-tango si Max. I know. You can tell the board about the good news. Ayaw niyo po bang magpatawag ng emergency meeting para masabi ninyo sa kanya ng personal ang tungkol sa bagong development na to? No need for that. Besides, abala rin kami ni Demi ngayon sa pag-ayos sa mansyon ni Lola Cora. Natapos ng renovation na isang araw. Nagparinis na kami kahapon. We will do the decoration today. Paghahanda sa housewarming party sa Makalawa. Tumango-tango si Ella. It's okay, sir. I understand. Ako na lang pong bahala magsabi sa board. And while you are at it, give these invitations to all of them. Anong binata, inabot sa assistant ng ilang sobra na invitation sa housewarming party. Tell them Lola Cora is expecting all of their presents. Makakarating po, sir. Also, ano nang balita tungkol sa pinagawa ko sa'yo? Naka-retrieve ka ba ng kopya ng CCTV sa silid ni Lola? Tanong ni Max, sumandal na sa swivel chair. Mabilis tumango si Ella bago binigay sa amo ang isang USB. Nandito po ang kopya ng file, sir. Pasensya na po dahil natagalan. Nahirapan po kasi ako sa paghanap ng files. Sagot ni Ella. It's okay, Ella. Salamat. Ani Max bago sinaksak ang USB sa laptop na nasa kanyang harapan. Bakit po pala kailangan niyo yan, sir? Naghahanap po ba kayo ng ebidensya laban kay Thomas? Usyoso ni Ella. No, I'm leaving that to Attorney Marquez. Nakasampa na ang kaso laban sa kanya at kay Christoph. Sila na rin ang bahala maghanap ng ebidensya which I'm sure won't be too hard. Thomas has always been careless with his dirty tactics kaya't palagi natin siyang nahuhuli. Anyway, what I'm looking for is something else. Ani Max bago pinindot ang pinakaunang file. The video played in front of him. The footage showed that his grandmother was resting on her bed. Inaasikaso to ng pinakahuling nurse na si Angelo. Bumigat ang dibdib ni Max na mapagtantong hindi niya naaalagaan ang kanyang abuela sa mga huling araw nito sa mundo. Napakarami niyang problema ng mga panahong yon at pinili niyang magambala sa kanila. Sa huli na walang lahat at ngayon napuno pa siya ng mga pagsisisi. Napabuga ng hininga ang binata, pilit na hinamig ang sarili. Nang walang makitang kakaiba sa unang file, sinunod niya ang pangalawa. The next file proved nothing, and so were the next two. Subalit nang pindutin niya ang ikalimang file, nakita niyang pagdating ng isang parcel delivery para sa abuela. It was a box handed to her by Angelo. May note din kasama which Angelo read aloud. It was Griselda who unboxed the parcel as instructed on the note. Umigting ang pangalan ng binata na makitang nilalabas ng abuela sa box ang isang puting bulaklak. Gaya rin ng bulaklak na nakita niya noon sa opisina ni Mrs. Ferrer. He was right. It was the same flower. Kitang-kita ni Max kung paanong nakangiting hinawakan ni Griselda ang talulot ng puting bulaklak. And just after a few minutes, biglang nalantang bulaklak, prompting his mother to put it in the vase at the bureau. Sa sumunod na footage, taken just a few hours matapos tanggapin ni Griselda ng bulaklak, the old woman seemed to have trouble breathing dahil panay-panay ang ubo nito at yun ay nung sinugod ni Nurse Angelo ang kanyang lola sa ospital. Malinaw pa rin niyang natatandaan lahat ng mga kaganapan sa sumunod pagkatapos ito, lahat ng mga kaganapang humantong sa pagkamatay ng kanyang lola. Napaisip si Max matapos mapanood ang footage, lalong bubigat ang dibdib ng binata sa paghihinala. He knew it's crazy but paano bigla na lang nagkakasakit ang kung sino mang bigyan ng puting bulaklak na yun? Naalala mo pa ba yung bulaklak na natanggap ni Mrs. Ferrer noon bago siya takin sa puso? Tanong ng binata kay Ella. Yes, sir. Bakit? Can you still remember when was it given to her? Tumango si Ella.
I think an hour before office hours end, sir. And then at night, she had a heart attack? Yes, sir. Tinaas ni Max ang kanyang mga daliri sa mesa bago kumuha ng larawan ng puting bulaklak tulad ng pinapakita sa video. Bakit po, sir? Gusto niyo po bang mag-order ng ganyang bulaklak? Pwede ko pong hanapin at... No, Ella. I think that flower is dangerous. Po? Nothing is sure yet, but I have a hunch. Gawin mo lang sinabi ko sa'yo, Ella, at magpadala ka sa akin ng isang kopya na ikalima at huling file. Ani Max, bago nagmamadali, lumabas ng GDC. Nasa sasakyan na ang binata nang maisipan niyang tawagan si Jericho at ipahanap ang origin ng bulaklak na natanggap ni Griselda at Mrs. Ferrer. Subalit makalipas na isang oras, muling tumawag si Jericho at sinabi na unidentified ang bulaklak. Hindi naglaon, si Conrad de Alexis na ang tinawagan ni Max. Mr. de Alexis, I have another job for you. Anito. Ano kaya ang meron sa bulaklak na natanggap ni Mrs. Ferrer at ng lola ni Max? May kinalaman kaya ito sa pagkamatay ni Doña Griselda? Malaman kaya ni Max ang pinagmula ng bulaklak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.